Hello, kumusta? Ako nga pala si Steve, isa akong full-time caregiver dito sa Israel. Tara, samahan niyo ako ngayong pumunta sa Philippine Embassy sa Tel Aviv. Sasakay nga lang pala tayo dito sa train papuntang Tel Aviv kasi dire-diretso na yung biyahe. Siguro mga 30 minutes or less than 30 minutes doon na tayo. Walang traffic, hassle sa biyahe. So ganito ang loob niya, napakaluwang. At ito yung may mahabang exit na parang portal exit na kapag nasa baba. Siguro mga nasa 8 floors yung lalim. So nakakalito kasi parang pangalawang beses ko palang masusubukan sumakay dito. Hindi ko na maalala yung ginawa namin before kasi siguro hindi ako nagkakamali 2020 or 2019 pa yon nung una naming sinubukan itong train papuntang airport. So first time nating sakyan itong train na dediretso malapit sa Philippine Embassy sa Tel Aviv. So kung sa mga taga Jerusalem dyan, kung gusto nyong pumunta, subukan nyo itong train at baba lang kayo ng Sabidor Street. So nandito na tayo ngayon sa may train station sa pinakababa. Hindi ko alam kung ilang floor to, pero ayan, ito na yung train. Ito yung sasakyan natin papuntang Tel Aviv. Diretso na to, malapit dun sa Philippine Embassy, Sabidor Street or Sabidor Station yung bababaan natin. So ayan. Ang sarap na ng upo ko kanina kasi akala ko pag ganon yung biyahe. Ginanon, nahihilo ako kapag paatras kaya lumipat ako ng upuan. Kaya nandito ako ngayon sa pangalawang palapag ng trains. Nakalagpas na kami ng dito ng Ben Gurion Airport Station. So kinakabahan ako kasi hindi nagpa-pop up yung stasyon na bababaan ko. Pero tinanong ko naman dun sa katabi ko, sabi niya bababa daw. Pero hindi kasi siya nagpa-pop up sa train. So ito, after 30 minutes or 40 minutes ata, nandito na ako sa Sabidor Station. Medyo naninibago talaga ako. Hindi ko alam kung saan ako mag-exit kasi dalawa yung exit niya. So, ang hirap nito kapag first time. Hindi mo alam kung saan ka lalabas at papasok. Nakakaloka. Diretso yung down natin to para makalabas na tayo. Exit. Ito na yung exit. See you, Philippines. Ayun yung mga taxi pala. Kita ko na. Yun. Sakay lang tayo ng taxi papuntang Embassy. So hi Tel Aviv. Buti na lang walang racket ngayon. Nakakaloka. Walang singin. Sa Philippine Embassy. Ayan, so nakarating na tayo ng Philippine Embassy. Kailangan lang nating mag-log in. Tapos didiretso na tayo kay Sir para i-process yung ating request para sa ating medical assistance. No? Ang daming mga kababayan dito na pauwi ng Pilipinas. Tapos na tayo. And ay, sige po. Pabalik na tayo ng ating trabaho. So thank you Philippine Embassy for the medical assistant. So naghihintay na tayo ng ating shirut papunta sa Takana Merkasit. At ako'y bibili lang ng pinapabiling pampalabok daw. Tapos babalik na tayo sa trabaho. Kasi tumatawag na yung employer ko. Diyos ko, 10 minutes na akong naghihintay, hindi na pala dumadaan yung hinihintay kong shirut. Yung shirut. So, tayo dun sa kabilang banda. Kasi magbubus na lang tayo kung ano yung bus papuntang Takana Merkasit. Naligaw-ligaw na ako, shoota. Ayan, 5. Wait na natin yung bus number 5. Lapot na ang Bethlehem. So, pupunta na tayo ngayon sa Takana Merkasit.
Dito na tayo sa Takano Marquisite. Bili lang tayo ng snack natin sa Kabalen. Daming mga Pilipina dito nag-okay-okay. Okay. Hindi pala okay ata to. Ewan ko lang. Narito ang mga kailangan mong gawin para makakuha ng medical assistance sa ating embahada. Ikaw ba ay sasailalim o sumailalim na sa operasyon? Kailangan mo lang kumuha ng latest medical record sa clinic na covered ng ating medical insurance. Pagkatapos nito, tumawag sa opisina ng OWA at sabihing ikaw ay nakatakdang maoperahan o naoperahan na at humihingi ka ng medical assistant. Bibigyan ka ng instruction kung saan mo pwedeng isend ang mga dokumento. Maghintay ng 2 o 4 na linggo hanggang sa maaprubahan at malaman kung magkano ang ibibigay sa iyo katumbas ng findings ng doktor sa lala ng operasyon mo. Ito ay para sa mga aktibong miyembro ng OWA. Good luck, kabayan!